Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy labo tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan ito sila na lagi pong nainira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa Katagala Bagabayan. Akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre as usual, i-check more natin kung sino yung makapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 72 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 46 na mga comments. Jeline Quezon. Meron siyang 32 na mga comments. Ayan Gementiza. Meron siyang 21 na mga comments. And Lori Mamawag. Meron siyang 21 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Katita Darl, Cosmo Defender, Pusong Inami, Barbara Butler, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang happy birthday si Jenges Usta, greetings from Marie Usta. And also belated happy birthday kay Ruel Carrasco, greetings from Pablo Guibara. At saka sabi po ni Sir Pablo, shoutout daw sa kanya mga office mates dyan sa CUDHO. Again, happy birthday po sa lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Again, happy birthday. At syempre, i-greet po natin ang ating po mga early birds, ating mga suki at lagi pong nangunguna sa pag-comment nyo sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Flaviana Avila, Noni Betty, Trixie Villa, nandiyan rin po si Jean Medina, Lynn Gonzalez, Sarah Brightman Vlog, John Kuwan, Army Lagaso, Florifigo Mapak, Maria Milasiplon, Nonay Florin Hills, Nida Sanga from Vancouver, Canada, nandiyan rin po si Liway Tanso, Jovi Montero, Maria Cristina Manimbaw, and hi to Ronelyn Lamsing. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron ng very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami pong mga baon na mapasabog sa Sir Ivan at mga balita na pwede nating idibang po sa mga fake news na mga ipinakalat ng kabilang kampo, sa mga katartaduhan po na ipinakalat ng kabilang kampo at saka huwag din kalimutan. Dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan makabayan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so today's Monday, no? And I'm very sure napaka-busy po lahat ng tao ngayong araw mga kasi ang Monday is very busy day. So pasensya talaga mga kasi nga 2 days so tayong walang vlog, no? Saturday and Sunday wala po si Sir Ivan. Kasi last Friday mga pumunta po ako doon sa Albata, Riyadh, KSA. Sa Albata po. At saka wala pong Pilipino dito sa Saudi Arabia na hindi po alam yung Albata mga Kasi yung Albata, dyan po nagtatambay yung mga Pilipino, lalong-lalo na pag Friday. Kapag Friday mga talaga ang dami po mga tao doon po sa Albata, mga Pilipino, ang karamihan mga So
napaka-popular po yung bata. And also, nakikipagkita rin po ako sa aking auntie at saka ng aking uncle mga kabayan, kapatid po ng aking auntie. Kasi ang aking auntie, hay nga pala kay Tita Jessica and also kay Uncle Chokes, Chokes mang tawag niya or Chokes Bias kasi yan eh. Uncle Chokes or Tito Chokes. Silang dalawang makaabayan. Nakipagkita po si Ivan last Friday afternoon. Kasi meron pa akong ipinadala sa kanya. Kasi si Tita Jessica this coming Wednesday, August 21, flight niya po makaabayan. So siya po ay magfo-for good na. Yes, exit na po si Tita Jessica. So actually ang kanyang husband, siya po yung una po na nag-exit makaabayan. I think it's already 2 weeks ago ba? Mga 2 weeks ago na po makaabayan. Siya po si Tito, siya po yung una po nag-flight pa uwi sa doon sa Pilipinas kasi sila po yung mag-for good makaabayan. Ang Tito, siya po ay engineer at saka ang tita siya po ay nurse doon sa military hospital makaabayan. So ang tagal na po nila dito, actually 26 years I'm not mistaken. Tita Jess, 26 ba yun? Yung sinabi nila noon. Basta matagal sa makaabayan. Isipin nyo lang po, ang kanilang mga anak, ng high school pa yata sila, ang kanilang mga anak, nandito na po si Tito at si Tita, nagtrabaho po sa Riyadh makaabayan. So matagal na talaga at hanggang nakatapos na po sa college. So dahil po nakatapos na po sa college ang kanilang mga anak at saka meron na po silang sakto pong properties makaabayan sa Pilipinas, doon po sa Leyte. So wala na pong rason na nandito pa sila. So sila po ay nag-decide po na nag-for good makaabayan. So si Tita this coming Wednesday, mag-flight po siya at saka doon po sa Bata makaabayan. So ginawa ko rin po last Friday afternoon, nag-start up po si Sir Ivan na nag-record po ng ating life history dito sa Saudi Arabia. Kasi malapit na pong mag-exit si Sir Ivan. Susunod ako doon kay Tita. Diba? So nag-start po akong mag-documentary, mag-picture na kung saan para memoriso natin na para kung sa darating na pong time na tayo po ay tatanda. So makikita po natin sa mga pictures na dito pala galing si Sir Ivan. So para maalala ho natin. At saka dito na po sa Saudi Arabia, nabuo po ang ating channel makaabayan, ang YouTube channel na Jel Review TV. So memories tayo, okay? So marami talagang nilakad sa Ivan last Friday. So kinaumagahan makaabayan, that is Saturday, meron pong vlog si Ivan. Yes, nag-vlog mo ako. Kasi alam nyo po, marami talagang nag-message sa atin. Isang araw nga lang si Ivan, hindi po nakapag-vlog. Ang dami pong nag-message kay si Ivan. Na-miss niyo ba si Ivan? Mga haters, na-miss niyo ba si Ivan? Ang dami talaga pong nag-message kay Sir Ivan. Baka iniisip nila na nangyari kay Sir Ivan. Kasi nung una, wala po akong nilagay po na information or yung paalala doon po sa ating community makaabayan. Di ba wala po? Pero kahapon, meron na. Kasi nga, dapat talaga natin pong ipaalam kung ano nang estado ng ating channel or kay Sir Ivan kasi wala po tayong upload makaabayan. Meron po tayong upload, kaya lang nasira makaabayan. Isipin niyo lang po, 1 hour and 20 minutes yata yung vlog ko. Kaya lang, pagdating po sa 3 minutes makaabayan, meron pong nangyari sa audio ng ating vlog or video. Yung audio natin, talagang parang walang tinig o anuman makaabayan, parang signal lang po yung tono. Iparinig ko sa inyo para maintindihan natin. Iparinig ko sa inyo makaabayan kasi nga sayang talaga marami pa naman sana tayong mga pasabog kahapon. At saka iparinig ko sa inyo para maintindihan natin. Si Jen Medina, nandiyan po si Lynn Gonzalez, Sarah Baitman. So ganyan po ang nangyari sa vlog ni Sir Ivan kahapon. So pasensya talaga Talagang buong video makaabayan, buong video gano'n na po yung nangyari sa aking video. So wala po talaga, hindi lang ako nang-upload, so hindi lang itinuloy. So I decided na mag-relax lang po si Ivan. So natulog ko na maaga makaabayan. Para energy po today. So anyways, dahil po marami pong nag-message sa atin, saka dapat talaga natin pong i-debunk yung mga pictures, mga video na i-forward nila sa akin makaabayan kasi included po doon. Meron po kasing video na ipinakalat, ito pong kabilang kampo makaabayan tungkol kay PBM. Yes, meron sila nakita po
na picture galing po kay BBM na kung saan nag-party-party daw mga kababayan. So ito po yung picture ipinakalat po ni Hitad. Doon po sa kanyang Facebook account mga kababayan, yung political witch boy, alam ho natin na nagmamayari ho niyan si si Hitad mga kababayan. So siya nga pala, in-insert ko po itong balita na to kasi nga 'di ba ang sabi ko na ang aking auntie, ang kanyang flight is coming Wednesday or August 21. And August 21 also, yan rin po ang birthday ni Efelisa Makabayan. Naalala ba natin, di ba ang birthday po ni Efelisa is coming August 21? Pero meron pong nangyari last Friday Makabayan. Actually, doon ko ito nalaman sa, sa post po ni Hitad at saka sa iba rin po mga nagpakalat ito ng mga alipuros po ni Hitad Makabayan. So ngayon, nung nakita ko po yung picture na yan, alam ho natin na ang pangit talaga ng kanilang mga comment mga kababayan as usual kasi nga kapag meron silang makita po na kahit minsan man lang nagre-relax po ang ating Pangulong si PBM, nakita nila na nag-party, so talagang napaka big deal po sa kanila yan mga kababayan. Very big deal ho yan. So ano pong sinabi dito ni Tad? So sabi niya, "Saw the President tonight, busy ang lolo nyo habang di tayo magkanda o gaga paano ipagkakasya ang 20 pesos daw." So busy daw si PBM at saka hindi daw wala dang trinabaho si PBM, sila daw nagkanda o gaga paano daw ipagkasya yung 20 pesos per kilo na bigas. Kahit hindi po yan ito nila makabayan, alam mo natin yung 20 pesos per kilo na bigas, 20 pesos per kilo o 20 pesos kung saan yun parang nakadikit na makabayan kapag makarinig ho tayo ng 20 pesos. So alam mo natin automatic yan po ay 20 pesos per kilo na bigas. Pero dahil si PBM, nag-party na makabayan. So ngayon, hindi ko alam po yung picture na yan. Wala akong idea kasi wala po akong nakita po na mga post po sa mga kilala ho natin. Like for example, doon sa Facebook, kilala ho natin na mga pro-admin, pro-admin ng mga vlogger, mga Marcos supporter, pati po sa mainstream media. Wala itong nakita po na picture na ganyan makabayan. So ang ginawa ko, gin-confirm ko po sa PCO kaagad kasi para legit po ang information makabayan kasi nga talagang pinagpistahan ho yan ng kabilang kampo. Ginamit nila na paninira makabayan. Pero una, naglibot-libot muna sa Ivan kasi nga baka na topic na to doon po sa ibang mga kaibigan po natin ng mga vlogger makabayan. So naglibot-libot muna ako doon sa nila kay Chris Olo, nila kay Takero, nila kay Mima, nila ni Mike Silvera or sino sa pang mga as in marami akong pinanood po ng mga vlogger makabayan para lang makita ko, para kung ma-confirm ko kung kailan pa talaga itong picture na ito makabayan. So it's a good thing, very fortunate tayo, nag-reply kaagad kay Sir Ivan, ating kaibigan dyan sa PCO. So sabi niya, kumpirmado talaga na meron pong advance surprise party last Friday. Yun po yung surprise party po para kay Efelisa makabayan. Yes, meron pong nangyari last Friday. Kaya lang, hindi kasi ito, ipinaalam makabayan o hindi po ito nakapost kahit saan man kasi ito po ay supposed to be a surprise party. So walang nakakalam. Ang mga imbitado dyan, yung kanilang mga relatives lang, ang kanilang mga kaibigan, saka wala ng iba, kaya hindi po yan na-post makabayan. Pero nakita ko yan. Meron akong nakita kasi sinabihan ako ng taga-PCO kung sino po yung nandun makabayan. Yung nandun mismo. So yung sinabi po ng ating kaibigan dyan sa PCO, kumpirmado talaga na meron pong party nangyari last Friday na nandun po si Efelisa at saka si PBM, late na pong dumating makabayan. Late na pong dumating mga haters. Hindi po yun, nag-umpisa po yung party, nandun na kagad si PBM. Wala po, late pong dumating si PBM. So nag-catch up lang po siya sa party makabayan. Kasi nga siguro hindi rin po alam ni PBM na meron pa lang gin-organize ang kanilang mga kaibigan na makaroon po dito ng surprise advance birthday party kay Felisa. Kasi ayon po sa taga-PCO, pati po sa nag-video makabayan, pati po sa nag-video, sabi nila, very busy daw bukas, ngayong araw, at saka for the whole week makabayan, ang ating first family. Napaka-busy po ng mag-asawa makabayan. Si PBM, Efelisa, pati po siyempre ang kanilang mga kabinete dyan po sa gobyerno natin. Kaya ang ginawa nila, in advance nila ang birthday party po ni Efelisa. Si PBM, yes, kumanta siya makabayan.
Kumanta po si PBM pero hindi ko nakita talaga yung video kung ano yung kinanta niya mga kabayan. But ayon po sa nag-video, ipakita ko lang sa inyo, ayon po sa nag-video na to kasi siya po yung isa sa aking kinuntak mga kabayan para maging confirm rin po. Mas maganda kasi kung sino yung nag-video, siya po ang ating tatanungin mga kabayan. So fortunately enough, nag-reply po siya kay Sir Ivan. Ipakita ko muna sa inyo kung ano yung nangyari mga kabayan. For more details, let's watch this. O ayan mga haters, nandyan ba si PBM? Si BBM nakikatch up lang po sa party. Kaya nga tingnan nyo, kakarating pa lang po ni Efelisa Makabayan. Nagulat nga siya eh. Kasi nga siya po sinupresa po sa party na yan. But hindi pa natin alam, this coming August 21, this coming Wednesday, baka hindi natin alam kung meron bang ibang party mga kabayan. So hindi pa po natin alam. Ordinary po natin dito kasi maraming mga haters dito. Hindi po yan pinablish ng PCO or sino mang mga nandyan po sa gobyerno natin mga kabayan. Kasi nga yan po ay sorpresa para po kay Efelisa. But it does not mean hindi sila nagtatrabaho. Si Efelisa at saka si PBM, napaka-busy po nila nung araw niya makabayan. Napaka-busy po. Don't worry mga haters, hindi po tayo pinabayaan po ni PBM. Hindi po pinabayaan po ni PBM ang kanyang trabaho. Okay? So makakaasa po kayo. Kita nyo naman po ang performance ni PBM. Kita nyo naman po yung performance ng ating gobyerno, ng ating report po nating gobyerno na kung saan talagang tumaas po ating ekonomiya diyan sa Pilipinas. Tumaas po ang ating GDP growth diyan sa Pilipinas dahil po yan sa pagsisikap po ng First Family at saka sa buong Marcos administration. Okay? So don't worry. Kahit ilang beses man kumanta si PBM, alam ho natin, tayo po'y nakakasiguro na hindi po pinabayaan ni PBM ang kanyang trabaho. Yan po'y opposite. Yan po'y talagang napakalayo po sa sinasabi nila na lagi daw nagpa-party si PBM, wala dang ginagawa, lagi dang tulog, lagi dang bangag makabayan. Ganyan ba ang presidente na bangag? Ang dami pong nagawa makabayan na hindi po nagawa ng previous administration. O, diba? Okay, so mga kababayan ko, isa na po sa pag-uusapan mamaya kasi meron kong nakitang video. Ito pong si Jay Sunsa, abay may plano niyang titigiin, gurgurin po ang isang general makabayan. Parang gusto yatang gumaya doon po sa kanyang idol na si Basti Duterte makabayan. May plano po siyang titigiin daw. Alam niyo na po, titigiin ang isang general. At kung bakit niya sinabi niyan, mamaya pag-usapan ho natin yan. At syempre, meron po itong pag-usapan. Meron pong DDS vlogger na nakulong ngayon makabayan. Nahulihan po ng mga marijuana. DDS vlogger, bakit nandyan lagi sa mga DDS makabayan? Lagi pong na sangkot sa mga ganyan. Addict naman pala. Ang mga addict nandyan pala sa mga DDS ng mga vlogger. Pagkakala ko ba na sa mga sabi, di ba lagi lang sinasabi, kapag ikaw po ay defender po ng gobyerno natin, kapag daw ipinagtatanggol ho natin po yung gobyerno makabayan, at lalo na si PBM, bangag vlogger daw. Bangag vlogger daw at saka addict vlogger. Inandyan naman pala sa mga DBS, sa mga vlogger po ni Digong at sa mga vlogger po ni Kibs, ang addict makabayan. Meron pong nakulong. So mamaya pag-usapan natin yan. But before that, dito muna tayo po sa Good News makabayan. For more details, let's watch this. Kasunod po ng patuloy na pagsusubikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang ekonomiya ng bansa na nararamdaman ng bawat Pilipino ay buong pagbabalaki na sinabi ng administrasyon na tumaas ang credit rating ng Pilipinas sa international market. Yan ang ulat ni Kenneth Pasente.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makikinabang ang bawat Pilipino sa magandang estado ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ng pagtaas ng credit rating ng Pilipinas mula sa Japan-based Rating and Investment Information Incorporated o RNI mula sa dating BBB+ na ngayon ay umakyat na sa A-. Giit ng Pangulo, sumasalamin ito sa kumpiyansa ng mga investor na maglagak ng puhunan sa Pilipinas na malaking bagay anya sa pagtaas din ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ipinunto pa ng punong ehekutibo na magsisilbing daan ang credit rating upgrade na ito na makabawas sa borrowing cost ng bansa na maaaring ilaan na lamang ng gobyerno sa public services gaya ng infrastruktura, healthcare facilities, maging sa pagpapatayo ng mga karagdagang school buildings para sa mga kabataan. Dahil dito, mas mapagtutuunan anya ng pansin ng pamahalaan ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga Pilipino na posibleng magbukas ng pinto para sa mas maraming kampyon gaya ni Carlos Yulo sa darating na mga panahon. Ipinunto pa niya na mas mapapataas nito ang kumpiyansa ng investors na magtayo ng iba't ibang negosyo sa bansa. Pero pagbibigay diin ni Pangulong Marcos Jr., hindi magpapakakampante rito ang pamahalaan at patuloy na magtatrabaho para tuluyan ng puksain ang kahirapan sa bansa. Maituturing na malaking tagumpay ito ayon sa Finance Department na nangyari sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Target naman ng pamahalaan na maabot sa mga susunod na taon ang A rating. Giit ng RNI na ang macroeconomic stability, high economic growth at patuloy na pagbuti ng fiscal balance ng bansa ang naging basihan ng pag-upgrade ng credit rating ng Pilipinas. Iniakyat din ng credit rating firm sa stable ang outlook ng bansa mula sa dating positive grade. Hindi lang mga kababayan natin sa Kamaynilaan at ilang kalapit na mga lugar ang nakikinabang ngayon sa murang bigas natin ng mga Kadiwa Store. Dahil po kahit sa Mindanao, nakakabili na din ng 29 pesos kada kilong bigas na resulta ng contract farming program ng NIA. Si Christian Matuliano ng PIA Socsargen sa sentro ng balita. Labis ang pasasalamat ni Ginang Salvacion de la Cruz, isang senior citizen mula sa lungsod ng Coronadal, na may murang bigas na rin silang mabibili sa kadiwa ng Pangulo sa Coronadal City. Nakabulig inisan ako sa among kapikadon namo, nakabakal na kami kang ulo ka kilo nga bugas. Binagsa ng mga mamimili ang Kadiwa Center sa National Irrigation Administration Regional Office 12 sa paglulunsad ng programang Kadiwa ng Pangulo, Murang Bigas mula kay BBM. Layo ng programa na makapagbenta ng mura at dekalidad na bigas sa abot kayang halaga na 29 pesos per kilo. Prioridad nito ang mga nasa most vulnerable sectors tulad ng mga senior citizen, persons with disability, solo parents at 4-piece beneficiaries. Aabot sa 700 sako ng tig sa 10 kilong bigas ang inilaan sa unang araw ng programa at sa loob ng ilang oras lamang ay agad itong naubos. Ang NIA nagkaroon ng programa ng ganito together with other line agencies or mga opisina sa gobyerno para magkaroon ang ating magsasaka ng maraming produkto, magkaroon ng murang bigas, at saka lahat naman tayo ay maging beneficiaryo nitong ating bigas na to. Dagdag ng opisyal, ang murang bigas na binebenta ay produkto ng mga lokal na magsasaka na mga benepisyaryo ng contract farming program ng NIA. Maaaring mabibili ang murang bigas tuwing Biyernes sa opisina ng NIA sa Coronadal City. Plano din ng ahensya na dalhin ito sa iba pang Kadiwa centers sa mga susunod na araw. Christian Matuliano ng Philippine Information Agency. Target ng Agriculture Department na buksan sa franchising ang Kadiwa Store. Sa kanyang panayam sa Malacanang Insider, sinabi ni DA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. na plano nila itong buksan sa mga pribadong operator at kooperatiba nang sumusunod sa pulisiya at guidelines ng DA. Target din ng ahensya na magkaroon ng standardized operating days and hours ang mga kadiwa para malaman umano ito ng mas maraming tao. Sa ngayon ay may 17 kadiwa store na regular na nag-ooperate habang meron namang 230 sa ilang piling araw at oras. Target din nilang magbukas ng nasa 800 hanggang 1,000 kadiwa store sa susunod na 4 na taon. Matatandaan sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
inatasan ng punong ehekutibo ang government agencies na gawing permanente ang Kadiwa Store. Of course, hindi ganun kadali yun, but we will also do Kadiwa franchising. We will allow private sector operators or cooperatives to use the Kadiwa name in selected sites as long as they abide by the rules and guidelines or policies of DA. At importante, nandyan yung mga Kadiwa at magbenta ng sa tamang o reasonable halaga. Oy, siya nga pala sa mga haters, no? Baka kasi hindi nyo alam na meron na pong 29 pesos per kilo na bigas. Meron po sa Kadiwa Stores. Okay? So maganda ito na inisyatibo ng ating DA Makabayan na yung Kadiwa Store magkaroon ito po ng franchising. Kasi ang ating pong mga private sector, magkakaitera sila dito na mag-franchise po ng Kadiwa Stores Makabayan. Kaya lang para sa akin, no, meron konting problema. Ano yan, Sir Ivan? Kapag dadami na po yung Kadiwa Store Makabayan, at syempre marami na po mga markets dyan po sa wet markets natin, sa mga supermarkets na kung saan na ang presyo po ng Kadiwa Stores, di ba mababa siya Makabayan, kontra po dyan sa mga market, sa usual market po natin, hindi kaya sila magrereklamo or kaya bang habulin ng ibang market ang presyo po ng Kadiwa Store Makabayan. Kasi kapag hindi, talagang malulugi sila. Kasi nga, ang mga tao Makabayan, doon na po sila bibili, pupunta sa Kadiwa Store kasi mas mura doon ang bilihin Makabayan. So sana no, merong guidelines dyan. At saka kung sana man, kung mababa yung presyo dito sa Kadiwa Stores, dapat sana yung mga supplier, kaya po lang habulin po yung Kadiwa Makabayan. Okay? Para pariho lahat yung presyo. Para hindi po mataas dito, mababa dito, mataas doon. So talaga yung mataas sa presyo, mahirapan yun. Talaga yun po ay matatalo Makabayan. Okay? So sana merong proper guidelines po dyan sa franchising po ng Kadiwa Store Makabayan. Okay? So mga haters, kumusta na? Hey, di ba lagi yung hinahanap po yung 20 pesos per kilo na bigas? Anyway, relax lang. Malapit na ho yan. 29 pesos na po. So, it's only 9 pesos na po yung kulang. Papunta na doon sa 20 pesos per kilo. Pero siguro naman, yung 9 pesos, hindi na po yan malaking problema sa inyong mga bulsa. Alam ko naman po, 9 pesos lang ho yan. Sa load nyo pa nga lang di ba maglo-load kayo sa inyong cellphone, magkano yung load Makabayan? Just, tas yung 9 pesos lang, problema na sa inyo. So, ang hanapin nyo na lang po, 29 pesos per kilo. Okay? So, ayun Makabayan ko. So, pag-usapan ho natin yung tungkol po kay Jason Sa. But before that, doon muna tayo po kay Roque, kay Butanding Makabayan. Kasi si Butanding kagabi, meron siyang live doon po sa kanyang Facebook account na kung saan talagang inuuto niya dito ang taong bayan Makabayan. Inuuto niya ang kanyang mga viewers. Kasi nag-request siya, kasi ang gusto na niya Makabayan na si PBM magparehab na daw. Nag-request siya na magparehab na si PBM kung sakaling hindi na siya capable Makabayan or meron ng problema ang kanyang pag-iisip. Dahil daw, na gumagamit daw si PBM ng ipinagbabawal po na gamot Makabayan. So, before tayo magpalabas po ng ating opinion saka analysis po sa sinasabi po ni Butanding kagabi Makabayan, ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang vlog. For more details, let's watch this. Anong gusto ko? Ang gusto ko po sana, gawin ni PBBM ang pinakamabuti, magpahinga panandalian, kung talaga siya ay mayroong addiction sa pinagbabawal na gamot, magparehab, at hindi naman siya magbibitiw bilang presidente. Hayaan lang niyang maging acting president si BP Sara habang siya ay nagpaparehab kung totoo na meron siyang addiction. Pero ngayon kasi napakahirap isipin na hindi totoo yan. Kasi meron ng video na na-authenticate na, meron pang eyewitness account. So sa akin, magpapatawag naman ang mga Pilipino kung siya ay talagang aamin at sasabihin na gusto ko ng pangalawang pagkakataon. Bagay, hindi ng pangalawang pagkakataon yun. Napakadami ng pagkakataon ang binigay natin sa Marcos. Pero mas gusto ko pa rin po yan. Bakit? Kasi yan po ay magiging constitutional pa rin. At siguro naman, kapag ang BP Sara maging acting president, magtitino rin ng Kongreso. Dahil meron namang political will si Inday Sara na sabihin, hoy, tigil nyo na yung mga kalokohan ninyo, ha? Lalong-lalo na sa Kongreso. Otherwise, bubuwagin ko kayo dahil meron naman akong kapangyarihan na buwagin kayo. Kayo, anong gusto ninyong mangyari? Dahil kayo naman talaga ang soberanyang tao. Kayo po talaga magdedesisyon. Anong desisyon nyo, mga kaibigan? Tignan po natin ang inyong mga komento. No? Sana mabasa ko kasi kung napapansin nyo, ang ginagamit ko ngayon ay aking telepono. Ano daw ang desisyon natin po mga kababayan?
Ano natin komento dito sa sinabi po o request po ni Botanding? Please comment dyan sa babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? Grabe kanyang request, no? Pabor ba tayo sa request po ni Botanding Makabayan na sabi niya kung gusto niya na si PBM daw magpahinga muna at saka magparehab na Makabayan. Hayaan daw itong si BP Sara na manungkulan muna bilang isang presidente Makabayan. That sounds very desperate. Desperado po ang mga gunggong Makabayan. Kung tingnan niyo mo yan, parang napaka-haggard na po ang kanilang mga mukha Makabayan. Napansin ba natin, di ba si Botanding noon nung panahon po na digong, talagang ang puti-puti po ni Botanding, na talagang makinis po ang kanyang mukha. Pati nga si Badoy Makabayan, di ba noon nakita natin si Badoy, talagang makinis po ang kanyang mukha, maputi po yung mukha, at saka pati po si Digong, talaga medyo maliksi pa po ang kanyang mukha Makabayan. Pero kung titignan ho natin, di ba napaka-haggard na ho nila? Gutom na ba? Okay ba sa atin na si Sara daw ang magiging temporary na presidente Makabayan? Di ba? Napaka-desperado Nagmabadali na po sila Makabayan. Kasi alam ho natin po ang estado ngayon dito ni Botanding dahil po sa Pogo Makabayan. Alam po natin po yung standing ngayon, status po ng mga Duterte. Dahil po sa issue po ng ICC, sa issue po ng war on drugs at lalong-lalo na ngayon po sinabon sila ngayon doon po sa Senado or sa Kamara dahil po itong si Pulong at si Mans Carpio, pati po yung bodyguard nila. Hindi naman kasi bodyguard. Ito po ang kanilang paboritong tao na si Michael Yang Makabayan na sangkot po sa droga. In short, honestly, sila po ay mga drug lords. Totoo ba yan, Botanding? Sila ay drug lords? Or totoo ba? Totoo ba ang kumalat ngayon na ito pong si Digong at saka itong si Bongo is only bodyguard ni Michael Yang, Botanding? Totoo ba? Nagtatanong na po kami. Kasi yan po ang kumalat ngayon na balita-balita. Hindi lang po yung pro Marcos ang nagpakalat niyan, kundi galing rin po yan sa mga DDS noon Makabayan. DDS noon. Doon ko yan nakita po sa account, doon po sa Twitter, na yung account na yun, siya po ay DDS noon Makabayan. Pero bakit? Bakit siya nagtanong po ng ganyan? Baka meron siyang alam. Or tanong ulit namin, Botanding, itatanong ulit namin, totoo ba si Digong at saka si Bongo is only a bodyguard of Michael Yang? Pakisagot naman. Ikaw, meron kang request kami meron pong request. Diba? So mga kaabahan ko, talagang desperado sila nagmamadali na, hindi makapaghintay sa darating po na 2028 sa eleksyon. Kasi nga sila ngayon, nalilintikan na po. Ito pong si Botanding, malamang sa malamang, in any days from now, baka siya po ay makasuhan. Nakasuhan na nga. Baka siya po dito ay makulong Makabayan. Di ba? Katangahan po ang kanilang ginagawa. Bakit naman po papayag ang mga pro-Marcos, Marcos supporter, mga dilawan, at saka dilawan sa kanyang pinklawan dito sa request po ni Botanding? Iilan lang naman sila Makabayan. Totoo lang, iilan lang po itong mga Maka-Duterte. Kahit hindi po sa survey, kahit hindi po natin tingnan po sa survey Makabayan, sitasan natin po yung survey. Di ba meron silang latest po na rally Makabayan, if I'm not mistaken, check ko lang po. Meron silang latest na rally na kung saan hindi nga natin alam na nagrally pala sila Makabayan doon po sa Cebu City. Ito pong po sa SMNI News, sabi dito, nagkaisa ang ibang grupo ng kontragyera sa Cebu noong August 9. August 9, 2024, wala akong narinig Makabayan. May narinig ba tayo? Nagkaroon po ng rally doon sa Cebu City. Nandun po si Ka-Eric at saka ang kanyang mga alipores, mga bayaran. Hindi ko talaga narinig Makabayan Hindi talaga nag-viral Unlike noon, kapag sila po ay mag-rally, mag-viral Makabayan, malalaman kaagad natin. So ibig sabihin, paunti na lang po sila ngayon. Kumukunti lang sila ngayon ng ang kanilang mga supporter Makabayan. Kasi dumadami na ngayon ang lina po naniniwala sa kanya kasi mga sinungaling kasi. August 9, doon sa Cebu City, ang grupo ng kontragyera nagrally doon sa Cebu City. Sabi dito sa isinagawang anti-war congress na pinamunuan ng mga kilalang kritiko ng mga maling pamamalakad ng Marcos admin. Sila po si Zeles Makabayan. So wala tayong alam dyan. Hindi rin po natin nakita bakit hindi po nag-viral. Walang kumagat Makabayan. And also, doon po sa last August 17, meron palang rally nangyari doon sa Toronto, Canada Makabayan. Last August 17. Saka tingnan nyo lang po, that is 12 hours ago.
12 hours ago, na-post dun sa SMNI is only 1,500 na po ang nanood mga kababayan. Isipin nyo yan, sa SMNI medyo na-post, only 1,500 ang nanood po sa kanilang rally mga kababayan. Diba? Yan po ang malaking ebidensya na sila po ay kumunti lang mga kababayan, paunti-unti lang nalalagasan po ng mga supporters. Sana ngayon pumanig sa mga Makamarcos na. Lumakas ngayon ang mga pro-admin ng mga vlogger. Bakit? Kasi nga nagkakaisa ngayon ang mga Makamarcos, mga lolista. Alam niyo mga kababayan, makaiba naman kasi yung yung pro Marcos, yung Marcos supporter, at saka yung loyalista, magkaiba kasi yan. Yung loyalista, talagang loyal yung mga kababayan. Kahit anong mangyayari, talagang hindi sila dito matitinag. Loyal talaga yan sa mga Marcos. Ang mga Marcos supporter, minsan, alam mo natin, siyempre, yung politika makaabayan, pag ganun-ganun kasi yan depende kasi yan sa panahon So, ngayon, kung sumuporta sila kay PBM, baka in the coming days, hindi na po bubaliktad makaabayan. Kasi ganun po talaga yung politika. Kaya tinatawag natin sila na Marcos supporter. Okay? So, magkaibaho yan. So, include po natin, siyempre, yung Dilawan, yung mga Pinklawan, nakakaisa ngayon. So, talagang solido ngayon ang mga pro-admin na mga vlogger at saka supporter. Kasi marami na po ngayong naniniwala po sa kakayahan, sa kapasidad po ni PBM bilang isang presidente. At majority po sa taong bayan na hindi po naniniwala na si PBM po ay isang bangag or adikto, sabi nila, gumagamit daw ng iperbal po na gamot makabayan. So, marami ngayong naniniwala na hindi po ganon si BBM, kundi siya po ay matino po na leader makabayan. Agree ba tayo? Amen. Mga haters, kumunti na kayo. But at least nandito kayo sa channel po ni Sir Ivan. Marami kong nalalaman. Marami kong nalalaman ng mga paninira mo ng mga kalyado ninyo, pero madibang ho yan ni Sir Ivan. O, diba? Pag-usapan natin ito pong si Jason sa Makabayan. Before ko ipakita sa inyo yung video niya na sinabi niya na baka katigi daw siya ng General Makabayan. Titigiin niya sa General. So dito muna tayo po sa kanyang post Makabayan. Kasi ang post po ni Jason ang sabi niya, kahit anong pagtatakip ang gawin ninyo, ang tunay na usapin ay, adik nga ba ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.? Nagtanong siya, adik ba daw si PBBM Makabayan? Adik ba daw si PBBM? Well, ipakita ko natin po ang kanyang picture. Ito po yung interview niya last Friday Makabayan. Yan, sinong mas adik? Si PBBM o ito pong si Jason sa Makabayan? Sa mukha pa lang, mukhang adik na. Diba meron pong signos na hindi minsan, kadalasan talaga sa mga gumagamit po ng shabu makabayan, diba magkaproblema po ang kanilang mga ngipin? Napansin ba natin? Alam ho natin yan. At saka aware ho tayo dyan. At saka marami po mga viewers dito na nakikita po nila yung epekto po ng shabu makabayan. Alam nila yan na kadalasan talaga parang mabubungal makabayan yung wala ng ngipin dito sa gitna. Maraming bang mga sira-sira po yung ngipin. At saka gumaganon makaabayan, pati nga yung mata nila parang gaganon yung mata yung parang anong tawag diyan, parang magiging fish eye makaabayan. 'Di ba gumaganon po kadalasan kasi yan po epekto po sa ginagamit nila na ipinagbabawal po na gamot makaabayan. Itandi ho natin, compare ho natin. I-compare natin itong si Jason sa kay PBBM. Sino ang mas bangag makaabayan or sino to ang mas addict tingnan? And also sa pamilya po sa mga Duterte, sino dito ang mas addict tingnan? Pamilya Marcos ba or ang pamilya Duterte? Please comment nyo sa baba, babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So tungkol dito po kay Jason sa Makabayan, nakumpisa kasi to doon po, naalala ba natin na meron pong nag-jogging isang batalyon yata yan na mga pulis makabayan. At saka ang kalang uniform parang nga silang military na nag-jogging doon sa Philippine-Japan highway, Philippine-Japan Friendship Highway doon sa labas po ng Isiminay Makabayan. Naalala ba natin yan na talagang nabulabog po yung Isiminay? Nabulabog po yung QOJC kasi ang dami po, madaling araw mga 5 o'clock yata, 5 o'clock yata in the morning makabayan na kung saan nag-jogging po doon sa harapan ng QOJC. At nakita po natin, ito pong si Badoy makabayan, lumabas sila, pati po yung mga banateros, kasi nga talagang sinisigawan po ni Badoy yung mga kapulisan natin makabayan. At para maintindihan natin, ipapaalala ko sa inyo yung ginawa po ni Badoy doon po sa ating kapulisan makabayan. For more details, let's watch this.
Sinisira kayo sa magkakagulo. Congratulations! Congratulations po sa inyo. You are a true policeman of the Philippine Republic. Para sa taong bayan kayo. Huwag niyong kakalimutan yan. Bilyo mo. Ano yan? Para saan yan? Hoy! Ba't ka nabigila? Wala! Wala! Ang tapang ni Badoy Makabayan. Swerte siya, maximum tolerance ngayon ang PNP. Siyempre, hindi bawal ba na mag-jogging dyan sa highway Makabayan ang PNP? Parang ayaw kasi nila na dyan po magja-jogging or mapakita po yung kapulisan mga kabayan. Bakit? Para siyempre free na free po ito pong si Quiboloy na in and out po sa KOJC. Kasi meron talagang nag-tip po sa kapulisan natin na nandyan talaga sa loob si Quiboloy, nandyan po sa loob po ng kanyang compound mga kabayan sa KOJC. Kaya lagi natin nakikita po yung kapulisan natin na paaligid-aligid dyan po sa KOJC sa kanilang gate mga kabayan. Para sa akin okay ho yan. Walang problema ho yan sa akin. Bakit? Maganda ngayon makabayan eh. Bakit? Kasi nga nandyan po yung wanted. Nandyan po ang wanted at saka masasabi po ng mga matitino po ng mga kababayan dyan natin sa Davao City. Maganda yan kasi ang lugar na yan meron talagang police visibility na nangyari dyan po sa area na yan. At saka safe na safe po ang mga tao dyan makabayan kasi meron ngang police visibility. Pero ayaw na ayaw yan ng taga-KOJC. I don't know why kung bakit ayaw nila. Baka allergy sila sa kapulisan natin makabayan. Kasi yung mga kalyado nila ng mga PNP, pinagtatanggal kasi. Pinalitan makabayan. Kaya sila ngayon, galit na galit po sa PNP. Galit sila kay Torre, galit sila ito kay Marantan na bagong regional chief police dyan po sa Davao City, sa PNP. Kaya sila po yung nakaganyan makabayan. So ngayon, ipakita ko sa inyo kasi ito po ay konektado doon po sa ginawa o sa nangyari po sa labas na kung saan nakikita natin yung kapulisan ho natin makabayan sa labas po ng KOJC. Nagsalita ito pong si Jason sa makabayan. At saka dito po sa kanyang interview, talagang humihingal ho itong si Jason sa. Napansin ho natin, talagang kitang-kita ho natin na humihingal na ngayon sa pagdepensa sa pagtatanggol dito kay Quiboloy itong si Jason sa. Hinihingal makabayan. Ipakita ko sa inyo ang kanyang vlog. For more details, let's watch this. Unfortunately, naawa ko kasi ito, tinignan ko lahat yung marking kahapon ng madaling araw habang nanonood kayo sa kanila. Ako naman, gabas ng gabas, no? Lagari ng lagari. Kasi siniswerto ko kung saan ba talagang unit. Sila ay galing sa Regional Mobile Force ng Region 11. Imagine mo, these are people, kumbaga sa Army, Rangers to mga ito. They are trained sa kabukiran, tapos pagjajagingin mo sa Philippine-Japan Friendship Highway, para mong tinatarantado. No? Pangit, no? Ito mo, nahihiya sila eh. Mismo, kasi nakausap ko yung iba kahapon. Nahihiya sila, kaya lang, sabi ko sa iyo, hanggang kailan nyo titiisin? Kasi mabuti lang hindi ako nagpulis eh. Siguro makakapatay ako ng general. Oo, pagka ngayon, uutusan ako ng general, gagaguhin ako. Baka nauna ko na siya ilibing. Di ba? Gusto niyang gurgurin daw yung General Makabayan. Ipapagurgur niya ang General. Idol na idol talaga niya si Basti Makabayan. Kasi si Basti, sasampalin niya daw si Torre. Ito naman, itong si Jason sa, baka magurgur niya daw yung General Makabayan. Idol talaga yung Duterte. Mga gonggong, mga addictos yun eh. Diba? Napansin natin, itong si Jason sa talagang hingal na hingal Makabayan. Bakit kaya? Bakit hingal na hingal itong si Jason sa? At saka, hindi naman sila malayo po yung edad po nila ni PBBM Makabayan. Si BBM nga, healthy talaga magsalita, di ba? Straight na straight, hindi siya humihingal. Kasi si BBM, talagang healthy ho siya. Lagi po siya nag-exercise makabayan. Jason sa, lagi ka bang nag-exercise? Baka ilang seconds lang sa exercise dito ni Jason sa, baka ito po'y atakihin makabayan. Baka kagal-kal naman po ang kanyang plema, pupunta dito sa kanyang utak. Kaya siya po'y hingal na makabayan. Ganon kasi ang mga sinungaling ng mga tao, hingal na ngayon. Sila po
ay gutom mga kabayan. Ang dapat nga, ang mga ipinagsisigaw na ngayon, hoy, katulad po doon kay Badoy, 'di ba sinigawan niya itong mga kapulisan ho natin? Dapat ang isigaw niya, hoy, anong ginagawa niyo dito? Gutom na kami. Gutom na kami! Umalis kayo dito. Gutom na sila kasi po nalintikan na po ang kanilang kurap na ginagawa sa panahon po ni Digong Makabayan. Kurap naman kasi, di ba? Order po natin, mga haters. Mga haters, totoo ba na ito pong si Digong at saka si Bongo, bodyguard ni Michael Yang? Please comment naman dyan sa baba at saka babalikan kayo ni Sir Ivan mamaya. Okay? So anyways, iset mo natin. Nandyan po si Eme Mapalad, Mosking Digma, Antonio Payos, Haito Severino Calo, Lorito Kalimlim Jr., Los Biminda Patimo. Nandyan po si Ernesto Rivera, Haito Ritz Insigned, Lily Flor G, Haito Trening Lozano. Nandyan po si Shane, Rose Guevara, Lerma Sondita, Rani Regala. Nandyan po si Edgar Larroco, Monez Borromeo, Edmond Ramos, Maricel Yorobio. Nandyan po si Annabel Hoson, Alice Notsila, Haito Elsa Hoffman, Marquez Hernandez, Mergay Secretaria. Isyadara po natin si Janet D. Narvaez, Luzbel D. Nakima, Gerald Villanueva, Alicia Lick, Victor Robin, Janet Narvaez, and Haito Merna Borromeo. Okay, so ito na po makabayan. Bakit yun nakita po sa ating title na meron pong isang DDS ngayon na nakulong makabayan? Bakit, Sir Ivan? Meron pong nasakote ang ating kapulisan doon po sa Davao makabayan. Yes, Davao na naman po. Lagi lang sinasabi na yung Davao daw ay wala na daw mga gumagamit ng ganung makabayan kasi sabi nila safest place daw yung Davao City. Pero napag-alaman ho natin, yan po nalaman po ni General Torre na yan po dinoktor po ang kanilang blatter makabayan. Para po mapakita nila sa mainstream media, para po sa mga tao dyan sa Davao City na safe po yung Davao. Second safest city daw in the whole Asia makabayan. Ito pong Davao City. Pero yan po ay fake news kasi dinoktor na po nila ang blatter doon po sa kapulisan natin. Ngayon, ayon sa balita, Davao vlogger timbog sa bypass. Shoot sa silda ang vlogger na si Chris Brian. Actually, wrong spelling ho yan makabayan. Kasi yan po si Chris Brian, kilala ho yan. Actually, hindi po CH, CRIST ang kanyang pangalan or Chris Brian or yung tinatawag nila na brother makabayan. Sabi nito, makaraang dakpin sa bypass operation sa isang bar sa Maa, Davao City. Davao na naman. Nasakuti si Chris Brian or Chris Brian P. Oncada, makaraang pagbintahan ng marijuana ang isang undercover cop. Nakuha sa kanya ang mga pinatuyong marijuana na nasa sachet at cling wrap na may street value na 4,375 at saka 15 lahat ng botelya ng marijuana oil na may label na Love and Respect by Chris Brian. So kung napanood nyo na po ang vlog po ni Chris Brian makabayan, mahilig talaga siya magbanggit doon sa kaduluduluhan po ng kanyang vlog na Love and Respect. Basta tungkol po sa mga love makabayan. Pero ito po si Chris Brian, kung nakikita niyo po siya mag-vlog, talagang parang addict makabayan. Hindi talaga talagang addict talaga parang bangag lagi. At para po meron tong idea, ipakita ko sa inyo ang kanyang vlog makabayan. For more details, let's watch this. Legal ang dating natin by marijuana, brother. Marijuana is free. I was thinking about mental health and I think this is one of the most important to be addressed in our humanity. And because parang nasanay na tayo, we try to cure our disease, our mental or physical health by consuming something, but we forgot that the most important thing is our state. That's why it's called mental state, right? How do you feel? Because if you're always stressed, if you're not stable within yourself, that's when illness, that's why it's called dis-ease, because you're not ease within yourself. Sample lang ho yan sa kanyang vlog makabayan. Ganun po mag-vlog, yan po si Chris Brian. Mukhang addict talaga Mukhang bangang makabayan. Didis vlogger yan.
Haters, DDS vlogger yan. Bakit ko nalaman? Kasi nga, lagi na rin po niyang tinitira po ang gobyerno ho natin. Siya po yung taga Davao, mga kababayan. Nag-comment po dyan ang kanyang viewer na siya talaga po ay kumpirmadong isang DDS na vlogger ho yan. Pero ang kanyang content kasi, mga kababayan, pag ganun-ganun naman kasi. Minsan, iba po, pag-usapan niya ibang tao, minsan yung gobyerno naman, pero titirahin niya yung gobyerno natin. At saka alam rin po namin na siya po ay isang Duterte supporter, mga kababayan. So, kumpirmado, siya po ay DDS vlogger. Isang addict na vlogger. Kaya nga nahulihan po ng marijuana, mga kababayan. Okay? So, naalala ba natin, taga Davao rin po, yung recently lang na meron pong isang babae na nag-ala GTA, mga kababayan. Di ba binansagan siya ngayon? Yung po si Crisel D. Cabo, na yung babae na nakamotor, mga kababayan, at saka counterflow niya yung meron pong event na Iron Man yata yun, na merong idol, mga kababayan. At saka kinunterflow niya, at saka para siyang addict po talaga na nag-drive, mga kababayan. Actually, high po talaga siya, mga kababayan. High na high yung pong si Crisel Cabo. Itong si Crisel Cabo, kaibigan ho yan ni Chris Brian. DDS vlogger pa rin po, mga kababayan. Mga DDS vlogger talaga, nandyan po yung mga adik eh. Akala ko ba, lagi lang sinasabi, mga adik daw yung mga supporter ni PBM. Mga adik daw yung mga pro-admin ng mga vlogger. Ang mga adik pala ng mga vlogger, nandun po sa kabilang kampo. Ipakita ko rin po sa inyo para maalala ho natin ang ginawa po nito ni Crisel, mga kababayan, doon po sa Davao City. For more details, let's watch this. Morning, sir. Good morning. Sir, good morning po. Good morning. Uy, bawal yan. Uy. Ay, sorry po. Ay, wala ko, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Love you, sir. Pero di niya po no. Ay! Nataga ng prayers, eh. GTA! GTA is really! GTA! Ay! Good morning, sir! Good morning po! Pagpalapin ko dito sa unahan, sa Kalawakan. Sir, good morning, sir! Ay, matumba na! Ay, nadakpa na dito ko! Lalala! Hey! Priso! Unsa to GTA niya na priso. Mission complete. Ang gusto jud niya kay ma-apprehend. So ang plano niya, guys, ma-apprehend. Kuan daw niya kanang dili daw niya unsa to, wala siya rules. Unsa to? Ang matrix nimo. Unsa to? Freedom. Peace, freedom, one love. Pero kuan ka kanang sang tawag na marijuana ba ka? Marijuana gamit lang. Tanawa lang ninyo dara sa akong vlog. Hey everyone! Yes! Ganiha, katawa-katawa, unsa karon? Na priso. Oh, di ba? Ganyan po ang DDS vlogger, mga kababayan. Sino ang adik ngayon? At saan napapansin niyo rin po? Napansin niyo ba yung mga DDS vlogger? Hindi masyado silang mapurma, mga kababayan, no? Ayon po yan, ha? Sa mga comment, ha? Ayon po yan sa comment. Lalong-lalo na doon po kila Chris Ulo. Nagbasa-basa ko doon sa mga comment, mga kababayan, nila ni Takero, nila Mima Alicia. Napansin din nila yung mga pro-admin ng mga vlogger, medyo mapurma daw eh. Pero yung mga DDS mga vlogger, parang mga lago, mga kababayan. Sakto ba mga lago? Alam mo yan ang mga Bisaya, mga lago. Mga adik naman kasi, 'di ba? Kung ano yung mga sinasabi niyo, mga banat niyo sa gobyerno natin kay PBM, ang totoo niyan, ang mga binabanggit niyo, yan po ang outlook ng inyong mga suportadong poon. Sila ang totoong adik. Hindi po si PBM, hindi po si Felisa, at saka wala pong adik sa grupo na mga pro-admin ng mga vlogger, di ba? Ang adik nandyan po sa mga DBS na mga vlogger. O, di ba? Tingnan nyo, December po ang sinabi po ni Crisel Cabo, mga kabayan, at saka ni Chris Brian, one love. Love and respect. The same po sila kasi sila po yung mga high lagi ng mga kabayan.
Okay, so kung tatanungin niyo si Sir Ivan, totoo ba talaga nag-high sila dahil po sa marijuana? For me, I don't think so, makabayan. Totoo naman, at para sa akin, no, base po sa yung experience, kasi hindi naman po tayo inosente po sa ganun po na mga gawain, makabayan. Totoo yan. Hindi po inosente si Sir Ivan. Nakaranas rin po ako na gumamit po noon ng marijuana, lalo na sa time po na ako po ay college, makabayan, doon po sa Cebu City, dyan po sa UC Maine. Yes, graduate po ako ng UC Maine. Pero ang trip ko kasi noon na gumamit ako ng ng marijuana, ayaw ko yan sa mga sa mga shabu, makabayan, kasi alam ko po yung shabu nakasira talaga yan ng utak. Pero ang marijuana hindi po. Kasi yan po ay herbal, makabayan. Ang meron pong ang side effect kasi ng marijuana ay syempre pupula ang ating mata, magda-dry po ating lips, mag-crack lips, makabayan, at saka basta pangit tingnan ang lips natin kapag po laging gumagamit po ng ganja or Mary Jane or marijuana. Iba pong epekto, makabayan. So ipakita ko lang sa inyo. For example, dito po sa sa research natin sa Google, baka hindi maniwala ng mga haters natin eh. So ano ba yung side effect? Some of the short-term physical effects of cannabis use include increased heart rate, dry mouth, reddening of the eyes, mamula po yung mata, makabayan, and a reduction in intraocular pressure, muscle relaxation, and a sensation of cold or hot hands and feet. Yung lalamig daw yung kamay at saka yung paa, or iinit daw yung kamay at saka yung paa, makabayan. Yan po ang epekto po ng marijuana. Pero meron naman pong healthy effects po ang marijuana, makabayan. For example, lowering blood pressure. Nakaka-lower ho siya ng blood pressure, makabayan. Reducing inflammation, preventing relapse in drug and alcohol addiction, treating anxiety orders, treating gastrointestinal disorders, preventing seizures, and fighting cancer. So kung tatanungin niyo si Ivan, yung epekto ba ng marijuana ganun po sa epekto ng ginawa po ni Crisel Cabo at saka yung isa si Chris Brian, makabayan? I don't think so. Baka meron silang tinira po na iba, makabayan. Baka lang ha, baka sa akin lang ito pananaw, baka meron silang tinira po na iba. Kasi alam niyo po, di ba sinabi ko sa inyo, hindi po ako inosente sa mga gawain ninyo, makabayan. Nung time po na ako pinag-aaral sa UC, totoo yan, makabayan, honestly. Iba kasi ang trip ni Sir Ivan. Every time po na malapit na po yung examination, makabayan. So syempre ako po ay computer science. Marami po kaming gawa ng mga dapat i-memorize, mga formulas, or saka marami, makabayan. So kailangan ko pong gumamit ng marijuana. Pero ang trip po ni Sir Ivan is mag-study, makabayan. Totoo yan. Maniwala man kasi hindi, ang trip mo ni Sir Ivan, mag-study po ako. Tsaka parang okay naman kasi ma-relax ang ating utak, at saka parang laksi yung utak, makabayan, kapag marijuana. Talagang papasok po sa aking isipan. Kaya kinamagahan pag exam na, so okay po ang grado ni Sir Ivan. Hindi ko kayo hinihakayat na gagawin nyo yun, kasi pangit yan eh. Tsaka bawal ho yan sa batas, makabayan. Bawal ho yan sa batas. Kapag ka po mahulihan po ng marijuana, siyempre, ikaw po ay ikulong. So, yan po ay base sa aking experience. Pero ngayon, siyempre, good boy sa Ivan. Lalong-lalo na, nandito po tayo po sa Saudi Arabia. Kaya na matagal na ho yun. How many years ago? Maybe mga 20 years ago. Wala na pong ganun po nagawain si Ivan. Kahit nga umiinom, mga kabayan, kahit inom, minsan na lang talaga, siguro, pag makauwi ako, kahit nandun ako sa Pilipinas, baka siguro in 1 month, baka kaisa lang po, makabayan, makainom po si Ivan. So kasi nga, focus tayo, iba-iba na po kasi ating priority. Okay, lalo-lalo na kapag meron na po tayong pamilya, makabayan. Okay, kapag meron pong pamilya, ang isang tao talagang titino. Okay, so don't do this at home. Wag kayong sumubok po sa marijuana, makabayan. Kasi baka iba yung trip nyo eh. Baka maiba, makabayan. So baka maiba po ang landas ninyo. Okay, so mas better, iwasan nyo lang po. Okay, wag kayong gagamit po ng mga ipinagwawal po na gamot. Okay, so anyways, before tayo pumunta doon kay Banat Bay, makabayan, i-shadowmar natin. Nandyan po si Beth Modisto, Gemma Sampilo Camarines, Josephine Abiba. Nandyan po si Wing Salvatierra, Elvis Rosario, hi to Bibi Garcia, Eds Villarreal, Nonski Pasamonte, Milagros Vanes, hi to Rodolfo Porte from Montalban. Nandyan po si Adolfo Bello from Barogo, Leyte. Hi to Nestor Potian from Stord, Norway, Emergencia Yonko from Anchorage, Alaska, and hi to Matet 04 or Matit 04 and Vivian Torne. Okay, so ipakita ko sa inyo, makabayan, ang tungkol po kay Banat Bay. Alam ho natin
Di ba si Banat Bay mga kabayan, nag-away-away sila ngayon, parang Banateros versus Bistakeros. Di ba aware ho natin yan? Kasi nga ito pong si Bisdak mga kabayan, di ba inaway ho siya ng mga Banateros? Kasi meron pong post, ito pong si Bistakeros na kinumbinsin niya yung KOGC na uuna daw sila at saka susunod na makabayan. So nung pinoso yun ni Bisaqueros, syempre pangit yun basahin, lalong-lalo na doon po sa cellphone nila ni siguro ni Banat Bay, iba po ang kanyang pagkatindi, kaya tinira niya yung Bisaqueros makabayan na grupo. Sila ngayon nag-away-away. And also nag-away-away rin po, 'di ba, si Banat Bay at saka itong si Maharlika makabayan. So, I think lang itong si Banat Bay baka insecure siya kay Maharlika kasi Maharlika marami po siyang views lagi makabayan. Napansin ba natin ito pong si Banat Bay? Di ba bumagsak po ang kanyang views makabayan? Totoo lang, sila ba nakapansin kay Banat Bay? Lately lang. Di ba bumagsak po ang kanyang views? Tingnan niyo lang po 8 hours ago. 8 hours ago, pero ang kanyang views makabayan is only 15,000. Which is siya po'y napakalayo talaga sa noon niya ng mga vlog makabayan. Kasi 2 hours pa lang, 2 hours or 3 hours, ito si Banat Bay, ang kanyang views nasa 70,000, 80,000, 90,000 or even 100,000 pataas makabayan. Ang vlog po ni Banat Bay kapag 3 hours, nandun na po yan sa 100,000 or 90,000. Pero ngayon, lumagapak po itong si Banat Bay makabayan kasi nga sila po ay nag-away-away. Isa po dito po sa kumontra dito kay Banat Bay, ang membro po ng TOPS Coalition makabayan. For more details, let's watch this. Banateros, especially Banat Bay, I don't know what's wrong with you, Banat Bay. Hindi ko maintindihan talaga. Dahil lagi kang, imbis mag-focus ka, nandyan na kayo sa SMNI, nandyan na kayo, nabigyan kayo ng opportunity mga Banateros sa SMNI para maglingkod sa bayan. Sa halip na mag-focus kayo sa, anong tawag nito, sa issue ng bayan, ay nandyan ka, nag-aano kayo, kumukuda-kuda kayo, kinukontra-kontra nyo ang Bisdak. Why? Bakit nyo kukontrahin si Bisdak? At saka unang-una, nanood ako doon kay Bisdak. Ang sinasabi niya doon, kinukontra nyo siya yung sinasabi niya na uunahan nyo KOGC at susunod kami. Anong mali doon? Ang topic doon is for yung magrarally sila. Sa karapatan nila na mag-rally dahil inuusig sila ng gobyerno. So anong mali doon? Tapos ang ginagawa mo Banat Bay, makinig ka, nabubuisit na ako sa iyo ha. Matagal na ako nabuisit sa iyo. Sinabi niya na uunahan niyo KOGC tapos sasabihin mo sa sarili mong vlog na uunahan niyo third party. Tapos ini-insert mo yung police? May police ba doon? Hindi naman sinabi ni Bisdak na police ang new KOGC. Bakit mo isasali ang police doon? There's no police there. Bakit ka nakikiramay at simpatya si Bisdak sa KOGC? Syempre, kung lulusubin nila, so bakit hindi nila protektahan ang kanilang congregation, yung church nila? So dapat lang protektahan nila. Pero bakit palagi na lahat ng mga Duterte supporters lagi mong binabara? Hindi ka na lang mag-focus sa issue ng bayan. So pwede ba in once and for all, mag-focus ka sa bayan, huwag kang makialam sa mga vloggers, okay? Especially sa mga anti-administration ngayon. Hindi na anti, but yes, ang daming mga kagaguhan na ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Ang mga buwaya gumagapang na papunta na sa anywhere, na puno na sa kongreso, puno na dyan ng krokodelyos. So mag-focus ka sa issue, wag kang mag-focus sa mga vloggers. Ano ba? Sino bang nag-atas sa'yo na mag-focus ka sa mga vloggers? Bakit? Pwede ba tigil-tigilan mo si Bisdak at mag-focus ka sa mga issue ng bayan? Nakakagigil. Kung ako sa inyo,
Focus on the issue sa bayan natin. Huwag kang mag-focus. Bahayaan mo mga vloggers kung anong mga opinion nila. Opinion nila yun. Opinion nila yun. Ano, gusto nyo bang kayo lang? Kayo lang ang magiging DDS? Na talagang solid DDS? Paano na kami? Ha? Paano na kami? Paano na yung mga ibang tao? Why? Bakit ka nagpupuna ng mga tao na ang issue ay ang pinupokus nila i-issue ng bayan. So please, stop this nonsense, okay? Marami na kayong ginagawa ni hindi ngo nga kayang isigaw na BBM resign. Why? Okay, so ipaintindi ko sa iyo, banat bay. Ang gusto po ni ate, member po ng TAPS Coalition, na ipagpatuloy mo daw. Stick ka lang daw doon sa paninira po sa gobyerno natin. Mag-stick ka daw sa paninira po kay BBM. Di ba sinabi niya sa huli makabayan, hindi niya daw kaya po sabihin po or banggitin daw ni Banat Bay na BBM resign. So ang gusto talaga po ng TAPS Coalition, nasisiraan po si BBM at saka yung Marcos administration. Banat Bay, manira ka na lang. At itirisan ka lagi ni Sir Ivan. 'Di ba? Diyan kasi sila parang pinapanood makabayan sa mga paninira ho nila sa gobyerno natin. Kahit puro ang kanilang sinasabi o lahat ng mga opinion na lang, analysis daw, wala sila mga ebidensya makabayan, katulad po kay Hitad, puro lang paninira. Karamihan talaga sa mga mga kababayan natin diyan sa Pilipinas o saan man, ang mga Pilipino mahilig talaga po sa pangmeritisan makabayan. Yung mga merong paninira kahit wala naman pong ebidensya, katulad po kay Hitad. So yan kasi ang pinapanood lagi. Lalo na yung merong pong polluted na pag-uutak. Kaya doon sila lagi po nanonood po kay Hitad kasi sila po ay nauto makabayan. Nagka-pollute kasi ang kanilang mga kautakan. So butin lang at talagang ako po very fortunate enough na marami pong mga supporters ang mga pro-Alvin ng mga vlogger talagang solido na hindi po katulad dun sa mga DDS na talaga sila po ay nagkalit-silitsi ngayong makabayan. Nagkalit-silitsi sila at hindi na po alam kung sino po ang kailangang paniniwala or panonoorin makabayan. Kaya nagka-problema ang kanilang mga viewers. So dito po sa ating pong hanay sa mga pro-Alvin ng mga vlogger, nakikita ho natin solido lahat ang mga pro-Alvin ng mga vlogger. At yan po yung maganda makabayan. Dapat solido tayong lahat para hindi po magiba ang ate pong firewall na ginagawa ngayon, pagprotekta po sa gobyerno natin, pagprotekta po kay BBM, suportahan natin po si BBM at saka ipalaganap po natin po ang totoong mga balita. So dapat solido ho tayong lahat. So thank you so much nga pala sa ating mga solid viewers dito po sa Jail Review TV. Thank you so much. Sila ngayon, nakaproblema na ang mga DBS. Meron pong nakulong DDS po na adik makabayan. 2. Magunggong naman kasi, nakarma na sila makabayan. Totoo lang, sila ngayon ang totoong nakarma. Okay? So anyways, nandiyan rin po si Jess Tobtov from Calamba, Laguna. Hi to Evelyn Garcia, Micha Wana. Nandiyan po si Ashen from Cyprus and hi to Jeline Quezon. Okay, so thank you so much nga pala sa ating mga viewers po na hindi ko na shout out ngayong araw. So anyway, next time po sa ating vlog, baka ma-shoutout na po kayo lahat. Okay? So again, thank you so much. So yan po ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.